Magandang araw po sa ating lahat. Kasama po natin si Sir Norley Ruiz Pablo. Sir, good afternoon po. Good afternoon, sir. Maraming salamat, sir, sa pagtanggap sa ating interview na ito. Maraming salamat din po sa opportunity. Sir, can you tell us about yourself? Kahit brief summary lang po about yourself po. Okay po, sir. So ako nga po pala si Norley R. Pablo. Ako po ay isang panganay sa aming pamilya. At ako po ay isang guro sa Northern Christian College. At isa rin po akong leader ng youth dito sa aming barangay. Ilan po kayong magkakapatid? So sa pamilya namin, 10 po kami magkakapatid. Ang dami niyo po pala. Oo, sir. Gano'n naman po kayo katagal na guro dito sa Northern Christian College? So bale, 2 taon na po akong nagtuturo, sir. 2 years na po. Sino naman po yung mga, anong grade naman po? Grade 1 po, grade 3, minsan po grade 5. Depende po sa binibigay sa akin na subject. Nabanggit nyo po, isa po kayong leader ng youth group dito sa Barangay 4. Anong klaseng youth group po yung nililid nyo dito sa Barangay 4? Yung mga kabataan na mahilig sa sport gaya ng basketball. Tapos minsan ako po yung nag-organize kung paano kami sasali o ano yung mga kailangan namin. Napansin ko parang leader po talaga yung role ninyo. Ina-assume ko po bilang isang leader ay malaki po ang pangarap ninyo para sa kinabukasan natin, especially sa mga kabataan. At dahil po dyan, sir, may mga konting katanungan po ako para sa inyo patungkol sa future or kinabukasan. Sir Norley, sa iyong palagay, ano ang magiging itsura ng mundo sa taong 2050? Sa tingin ko po, sir, sa taong 2050, mas magiging advanced na ang teknolohiya na maaaring makatulong sa mga kabataan, makakatulong din sa medisina at sa edukasyon. 2050 rin po, makikita ko na maraming bata makakamit ang mga pangarap nila. What are you most excited about our future? Ano po yung pinaka-kinakatuwa nyo patungkol sa ating kinabukasan? I'm most excited sa mga bagong inventions, mga science para sa mga edukasyon at maging sa medisina. Lalo na sa mga bagay na mas makakatulong pa sa mga kabataan. On the contrary, what are you most worried about in the future? Worry ako sa mga war na mangyayari at maaaring makakaapekto sa ating buhay at maging na rin sa buhay ng ibang tao, sir. Sir Norley, huling tanong na po. Anong payo ang maibibigay mo sa mga kabataan ngayon para makalikha ng mas magandang kinabukasan? Ang payo ko sa mga kabataan ngayon ay ang unang-una, dapat silang mag-aral ng mabuti, sundin ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang mga guro sa eskwelahan. Isang payo ko ay sana respetuhin nila yung mga kapwa-tao, hindi lang sa kapwa-tao, kundi animal. At sa mga bagay dito sa ating kalikasan, sana dapat alagaan natin. Sa pang payo ko, dapat po, sana po tayong laging manalangin sa Diyos na way bigyan tayo lagi ng magandang at blessings araw-araw. Sir Norley, maraming salamat po sa oras ninyo at sa pagtanggap ng aming interview. Mabuhay kayo, sir. Maraming salamat din po sa opportunity ito at mabuhay din po kayo, sir. Behind the simple words of Sir Norley is the story of dedication. As the eldest of 10, a teacher, and a youth leader, he carries responsibility with humility. He dreams of a future where technology uplifts education and medicine, but he reminds us that respect, care for the environment, and faith in God remain the true foundation for a better tomorrow. His journey shows us that leadership begins with service and that through compassion, the youth can be inspired to build a brighter future.